So ayun, pinagsasay kong iyan, part 1. Kwento natin sa impisa. Yung nagumpisa sa parang ayaw ako ng mga tao. Tapos napapaluhod na din ako. Kahit di ko alam yung nangyayari. Dahil ewan ko yung pinapaisip, pinapakiramdam sa atin na para bang ayaw tayo, ganun. Kaya napapaluhod na lang ako. Tapos ayun, nung pinanganak na yung anak namin, umiiyak yung mapapangasawa sana. Kaya yun, medyo mas lalo akong na-stress. Depressed na din yata. Yung tipong naisip ko, tapos mas lalo pang pinaisip. Yung naisip kong baka patay yung anak namin, kaya sinisisi ako, galit sa akin yung mga tao. Ayun, naipanganak, buhay yung anak namin. Kaso sa depress ko, gusto ko nang magpakamatay noon. Nakikita ko yung anak ko, pero sa depress, baka iba to yung anak ko, baka namatay talaga. Kaya pinagkaganito ako ng mga tayo, pinapakiramdam nila na galit sila, na ayaw sila sa atin, ganun. So ayan, depressed na tayo. Tapos yung malala pa dun, nagkaroon ng mga iba't ibang sibilyan na kala mo terorista yung dating. Hindi, mas lala tayong na-depress doon. Tapos may mga ingay, panggugulat. Pag nasa daan ka, binabarurot yung motor para mas lalo kang ma-pressure. So ayan, tapos yung mga tinginan ng mga nasa paligid mo, parang galit na gustong pumatay. Parang terorista nga yung dating. Yung setup nila ay pananakot, yung pang-pressure. So ayun, mas lalo kang na-depress na yan. Nakikita ko yung anak ko noon, pero yung isip ko, patay na yung anak ko noon. So ayun, gusto nating magkuryente na lang, maghulog sa building, mahulog sa building. Noon yung naisip natin. Kaya sumunod ang mga araw-araw, linggo, ganun pa rin. Pag magpaisip sila, magparinig lang, kawawa yung bata, ganun lang na sinasabi. Syempre naiisip natin na namatay, ganun yung pinaparinig, kawawa yung mga bata, ganun sila. Tapos yung anak ko naman yung naiisip ko na namatay na dahil sa pinaggagawa nilang paraan. So ayun, iyak tayo, takot. Pagkatapos ng iyak, matatakot na naman, magparinig na naman sila. Di ka lang naawa, ganun na naman. Tapos ewan ko saan, ano ba ginawa ko, ganun. Tapos yung anak ko na naman naisip ko, syempre iyak na naman ako, takot na naman. Nakikita ko yung anak ko dun pero tanginang isip to. Feeling ko iba, ganun na, syempre yun ang pinantatakot na pressure ka na depress ka na. So ayun, sa 2 years na ganun, puros iyak. Mamaya matatakot ka na naman, mamaya sakit, puros sakit ng ulo. Pag sasakit ng ulo, tapos iyak ka na naman, matakot ka na naman yan. Buti natiis ko yung 2 years na So ayun, yung ginagawa nilang paraan, magparinig lang, tapos ako na bahala mag-isip. Tapos yung parang iturturong nila yung iniisip mo. Syempre nalalaman nila kung anong naiisip natin, kaya ginagawa nila ng paraan, yung kung linalagay nila sa way para maisip mo yung ganun. Yung ito, magsalita yung anak mo, tapos yung isa namang tao magparinig na naman kung anong sabihin. Tapos meron ka pang naririnig sa isip na ewan mo saan galing, nag-iingayan na galit. Tapos pag umulan, mas malakas pa na ingay. Ayun, sobrang hirap. Gusto ko nang talagang mamatay doon. Pinasag ko nga yung bote sa ulo ko dahil sobrang sakit at sobrang hirap na. So ayun, sa 2 years na yan, bali 5 years na ngayon, sa 2 years na yan, talagang parang nasa hell ako Tapos sige, okay na naman. Mamaya, andyan na naman, pag gugustuhin nilang takutin tayo, matatakot talaga tayo sa ginagawang paraan. Walang sinasabi naman, pero iturturong yung tapang linalagay ka sa way na gusto nila. Turturong nila yan.
Kung ano isipin mo, yan, ipapaisip. Kung anong pinantakot sa'yo, sasabayan. Ganun. Tapos kung may pinantakot pa sa'yo na gaya ng mag-ina mo, yung kasintahan mo, kinakawawa, ayan, pinaparinig yung boses na parang kinakawawa, mga taong kinakawawa. Tapos pag nag-isip ka ng may binaril na kakilala mo, may tunog naman na pumutok, ganun, tala sinasabayan nila. Pag naisip kang mong ibinaril sila, syempre ipaisip naman sa'yo na may binabaril sila, may pinapatay sila, dahil may naisip kang may pinapatay sila, merong naririnig naman na parang pinapatay, yan, sinasabayan nila. Talagang mapre-pressure ka, madedepress yan, matatakot ka yan. Kaya trauma ako sa 2 years na yan, pero buti na lang lagi tayong umiiyak para hindi masyadong malala, magkaroon pa rin tayo ng pakiramdam. Kaya yun, sa 2 years na yun, laging umiyak, laging sakit ng ulo. Hanggang ngayon laging sumasakit ulo ko, pero hindi na masyado sa pag-iyak. Ayun. So, pero pagdating mo sa lumalabas ka sa gilid, parang walang nangyayari minsan, parang wala lang. Tapos pag gugustuhin nila, matakot ka na lang dyan. Siyempre, dahil sa hirap ng buhay, maiiyak ka na lang. So, ayan yun. Kung anong maisip mo, kanilang sasabayan para makatotohanan, para mas lalo kang matakot. Kaya na-trauma ako din. Buti iyak ako ng iyak dahil sa hirap ng nararanasan ko. Kantsawan ka pa yan, tawanan ka pa yan sa paghihirap na nararanasan. Mamaya, tatawanan ka pa dyan. Sige, provoke ka, pagtatawanan ka. Tapos sabihan ka pang bakla. Siyempre, umiiyak ka, bakla, ganun. Pero buti pa rin, umiyak tayo nun. Iyak tayo ng iyak. Dahil trauma ka na talaga dun. Pag di tayo umiyak nun dun. So, ganun kahirap. Sa 2 years na yun, natiis natin. Sige. Merong isang araw na parang normal lang, tapos mamaya pag gugustuhin nila, gawan ka na naman ng paraan. Yung tipong may yung setup na keso nag-uusap sila, mamaya pag paringgan ka na, tapos yung grupo na keso nag-uusap, mamaya ikaw na yung gustong paringgan na iturong yung pag-iisip mo, ganun. Tapos pag nagtambay ka pag meron pang minsan, nagtambay ka sa gabi, merong nakabaril na pinatingin sa medyo para lang ipantakot. May nakabaril na, ewan ko, army yun o hindi. Nakabaril tapos lumakad lang dun sa daan para makita ko. Kaya naisip ko yan, pinantakot na naman siguro yun, ganun na. So, kahit anong isipin mo, pag mali, talagang ako lang, gawa ako ng paraan, ganito, ganyan, pinagtatawanan na naman. Pero syempre, gagawa pa rin tayo ng paraan. Ganito gawin natin. Ayan, pagtatawanan, tapos kakawawain ka na naman. Ganyan, gumawa ko ng paraan. Yung ginagawa ko na ngayong paraan, pinagsasabihan ko sarili ko, pero ito, salita pa rin sila ng salita. Kaya yun. Tapos itong paraan na naman natin, mag-vlog na lang ng nararanasan. Ewan ko anong gagawin nila, baka patayin na tayo nito eh. Pero ganyan talaga ang buhay. So ayan, yung part 1 natin sa 2 years na yan, ang ginagawang paraan. Baka mas lalo kong ipaintindi sa inyo kung paano nila in-execute yung mga setup, mga paraan nila, ganyan. Basta kung magpaisip sila, mag-isip ka ng pangit, sasabayan yan para magmukhang katotohanan, mas lalo kang matakot, makawawa, gano'n. So ayun, more videos to go guys. Yun yung 2 years na nakawawa ko, mga ginawa nilang paraan. Talagang matutrauma ka na yun. Iniisip mong namatay yung anak ko, tapos ako pa sisisihin, talagang matutrauma ka yan. Tapos parang terorista pa yung nasa paligid ko, na may parang nakatagong baril,
Yung na, tapos pressure ka pa ng sa kalsada. Hindi, syempre, trauma ka na. Yun yung grabing naisip ko yung una, talagang grabe yung naisip kong yun. Kaya yun, yak tayo ng pero ganun talagang buhay, buti nabubuhay pa rin tayo. So yun, next time ulit.